pagod, puyat at gutom yung mga pasaherong naapektuhan ng flight cancellations dito sa NAIA Terminal 3. Dito sa Bureau of Corrections, natuklasan nila itong napakalawak na hukay na ito na nasa gilid lamang ng Director's Quarters. Pangako ng Transportation Department ang mas mabilis at komportableng biyahe sa bagong sistemang papalit sa mga lumang pasilidad ng PNR. George Cahiles, CNN Philippines. Ang mga hamon at kahirapang nararanasan ng mga guro at estudyante tila lumalapaan nila dulot ng pandemya. Inaugural traditions bear significance because they demonstrate a sense of democratic continuity. Patuloy ang pagmomonitor ng PHIVOLCS sa mga iba-ibang parameters, pati na rin yung patuloy na mga volcanic earthquakes. AC Nichols, CNN Philippines. Nagkasundo na nga ang Pilipinas at Amerika na dagdagan pa ang mga tinatawag na EDCA-SAI. With just a week remaining for the largest ever balikatan exercises and the conduct of joint drill, interoperability is usually put to test in these kind of exercises to ensure the cohesiveness and eventually the success of a joint operation. Both Coast Guards are hoping to maintain the rule of law as well as peace and order at sea. Nathan Santos, CNN Philippines. Ng flash flood, yung mga rescuer, itong eskwelahan na ito yung tumatayong evacuation center. The Senate drew criticisms for the supposed lack of decorum among some senators. Senators condemned what they called China's bullying in the West Philippine Sea. We weren't allowed to bring in cameras or recording devices. Ang senador na lalabag sa confidentiality rule pwedeng ma-expel. Umar Santos, CNN Philippines. COMELEC na masimulan na ang procurement para magbigay daan sa end-to-end testing sa unang bahagi ng 2024. Kahit matagal nang umalis ang mga residente ng Ground Zero, bit-bit pa rin nila ang takot at trauma. Despite the American squad being the heavy favorites, their opponents are looking to score an upset. Tourism has contributed 1.87 trillion pesos to the Philippine economy in 2022. Paige Javier, CNN Philippines. After another year of triumphs, Team Philippines promises not to slow down as it gears up for a busier year this 2023. Darating sa bansa ngayong Agosto ang pinakamahuhusay na basketball team sa buong mundo para sa FIBA World Cup. This August, 32 teams, including the Philippines, will be vying for the FIBA World Cup. Tumaas ang Gilas Pilipinas sa home court advantage na kanilang magiging alas laban sa Lebanon at Jordan. Following their sensational win, the players will now shift their focus to the national team. Muling Vergosa, CNN Philippines. Hindi sumipot si suspended Bucor Chief Gerald Bantag dito sa Department of Justice sa pagsisimula ng preliminary investigation kaugnay ng dalawang reklamong murder. Sa ikalawang araw ng World Economic Forum, magiging siksik ang schedule ng Pangulo. Dadalo siya sa Country Strategic Dialogue kasama ng kanyang economic team. Walang naipakitang malinaw na ebidensya ang prosecution na itong si Juanito Remulla III ay may alam tungkol sa droga. Anjo Alimario, CNN Philippines. First time, the House of Representatives expelled one of its members. Mahigit isang oras ang itinatagal sa pila ng mga pasahero dito sa Batangas Port. Inihayag ng mga pinuno ng iba't ibang partido politikal sa Kamara ang kanilang planong i-reallocate ang confidential at intelligence funds. Umaabot hanggang bewang ang tubig baha at pumapasok sa loob ng mga bahay. Cian Arcangel, CNN Philippines. Dito sa dagat na ito, pumalaot ang magkapatid na mangingisda. Sabi ng mga taga-Sitio Kapihan, puro kabutihan lang ang tinuturo ni Senyor Aguila. Parts of Batangas were gloomy as thick toxic fog from Taal Volcano blocked sunlight. Cabinet members and lawmakers praised the State of the Nation address. Patuloy pa rin ang matinding ulan at hangin na dulot ng bagyong Goring. Denisa Fernandez, CNN Philippines.